this year? Nagda-draft nga ako ng love letter ngayon tungkol sa proseso ng BICAM. Kasi masyado kong pinersonal yung mga pinuslit dyan sa BICAM. Kung bakit naman yung subcommittee talaga na hawak ko, yung subcommittee ay talagang nasingitan ng kung ano-ano noong 2024 ng biglaan. Kaya nga, ang proposal ko, katulad ng 4Ps, gumawa na tayo ng listahan talaga ng mga nangangailangan. Maliban sa agriculture, pwede siguro tignan yung mga hard-hit industries, katulad ng mga TODA. Ang lupit, di ba? Nga lockdown, talagang hirap. So, hard hit yan. Hard hit rin ang market vendor. At wala naman silang paninda na mura-mura. They cannot pass on the entire increase and inflationary cost to their customers. Otherwise, no one would buy. So, may mga hard hit sectors talaga na maaari talaga nating tulungan pa rin. Ma'am, ang sabi ni Secretary Rex, wala daw silang tinatanggihan na assistance, yung hiling ng OVP. Pero sabi naman ng OVP, misleading daw. Ano yung nakikita niyong parang lapses I think dito, ang mahalaga rito, abangan natin yung report ni Secretary Rex at saka itabi natin doon sa iba't iba pang reklamo at tsaka natin maintindihan. Noon, nung Lunes, si Congressman Olaso umiiyak na sa inis galit na at saka ako, marami akong natuklasan sa Surigao del Norte, nangyari yan sa North Cotabato. Tapos yung iba't iba pang project na biglang nakakansela, na wala naman notice, wala namang pinagsabi na i-confirm pa daw yung listahan. Marami talagang reklamo. Okay, good morning everyone. Welcome to our weekly kapihan sa Senado. And of course, this is brought to you by PROS, headed by Glenda Olid, with the help of Alvin. Let us all welcome Senator Amy Marcos. Hi ma'am, magandang umaga po. Yes, magandang umaga sa inyong lahat. Nako, kayo na lang at tayo na lang ang tao dito sa Senado. Kumusta na? Eto ho, lagi ding busy. Before we talk about some political and other controversial issues, yung munang isapin na malapit sa sikmura na ating mga kababayan. Una muna, ma'am, nag-file kayo ng Senate Bill number 1801 na naglalayong i-double yung income ng farmers. Can you give us some details? Paano po yun kapag naging ganap na batas? Okay. Eto nga, yung 1801, hindi ko na memorize yung mga numero sa dinami-dami ng pinagfa-file ko. Ang pinamagatang doubling income. At eto nga, ang effort na gawing pulisiya ng pamahalaan, ang pagsasama-sama ng lupain, at alam naman natin na tingi-tingi talaga naman, tig kokonte, patse-patse, tig maliliit ang ating mga lupain. Ang pag-aari dito sa Pilipinas, wala pang 2 hektarya kada magsasaka na marginal. Paano makikita kung ganun lang kaliit? So, kinakailangan, ikumpuni yan at kung mangongontrata sila, talagang mag-contract farming bilang agri-ventures. We have successful examples already at ngayon, co-op month. Kaya, pinagpipilitan ko sa ating mga co-op na yung agricultural co-ops tulungan natin kasi ito ay isang pamalo. So, yun yung sinasabi ko at nakita ko nga sa dyaryo first time na naman na hinatol ang Pilipinas na bilang isa sa pinaka-food poor, most high risk sa food vulnerability. Lumabas na naman. At sa kasamaang palad na samahan pa yung balitang yan sa pagtataas ng crudo or ng diesel na siyang ginagamit sa pangingisda at sa pagsasaka ng halos 3 piso kada litro. Ang taas nasa 265, 285 kahapon o nung Martes ba yun. Kaya't hindi maganda yung ating hinaharap sa agrikultura, kailangan tutukan ng puspusan. So, ma'am, yung bill na yun ba, dahil yung concern nyo, baka dumating sa punto na maging dependent tayo sa imported na pagkain kung hindi na may encourage yung marami nating kababayan na magsaka? Yes, kapag hindi kumikita ang agrikultura, nakita rin natin last week, nakaka-alarma. Maganda sana yung overall na viewpoint na yung unemployment nasa 4% na lamang. So maganda yun. Pero nakita rin natin doon sa same report,
almost 2 million, 1.7 million farmers have left the countryside, have abandoned their farms, and have determined to undertake other activities kasi nga hindi kumikita. So nakakaalarma yon at syempre katabi nun yung underemployment. Ngunit kapag dumoble ang kita ng magsasaka, kitang-kita kaagad ang resulta. Kita sa ekonomiya at sa negosyo, kita sa kalusugan ng Pilipino. Kaya 2 linggo na lang mag-aani na, biglang tinamaan ng bagyo, di dapa-dapa na naman yung palay, nakakaiyak Kaya't kinakailangan siguro magbigay ng konting sustento. Hindi barya-barya to, at hindi na limos o ayuda na hindi mo malaman kung kailan darating, kundi yung buwan-buwan na aasahan para at least kahit papano may fallback, may cushion yung mga magsasaka. Saan magagaling yung pondo, ma'am? Ang laki-laki ng binibigay nating ayuda. Nakita natin sa SOPA, nasa 206 billion ang social protection. Nung dumating naman si Senator Ralph Recto sa kanyang macroeconomic presentation, mahigit 560 billion ang sinasabi niya. Kaya kung ganyang kalalaki ang binibigay natin sa outright ayuda, ano ba naman na magbigay ng konting tulong sa mga magsasaka na nagtatrabaho? Kaya't yun ang sinasabi ko, i-convert natin yung iba dyan sa sahod, sa sweldo, na may dignidad, may konting respeto naman tayo sa mga nagsasaka. So, paano magiging qualified ang isang magsasaka? Para, lahat po ba i-cover? Yung mga marginal farmers ang tinitingnan natin, higit sa lahat yung mga mangingisda. Sa klima ngayon, halos buwan-buwan, sinasabi nila, bawal magpalaot, hindi pwede lumabas, may gale force wind, at paano naman yan? Tapos sasabihin pa natin na tayo ay overfished. So napakarami talagang problema sa agrikultura. Ma'am, sinasabi, ang Philippines is expected to import more rice this year and next year. Kaya we remained as the world's top importer of this staple food because of the El Nino, La Nina, and recent typhoons. So ano po yung pwedeng gawin para matigil yung talagang patuloy at malawakan nating importasyon ng bigas? Well, ako talaga paulit-ulit kong sinasabi. Meron rin akong Young Farmers Challenge, nasa season 5 na ako. Para sa young farmers, ito rin ang isang napaka mapanganib na istatistika na ang average ng farmers ngayon natin ay 58 years old. Sa taong 2030, malapit-lapit na yan, wala na tayong kakainin kundi imported pagkat wala nang nagtatanim. Nakakapangamba talaga yan. Kaya kinakailangan kumikita ang mga bukid at makita ng ating kabataan na sulit pa rin maging magsasaka. Hindi katulad ng nakikita nila sa mga lolo nila, yung mga tatay nila, na kayod ng kayod, wala namang halos kinikita. So itong Young Farmers Challenge, nasimulan ko about 5 years ago. Ngayon, umpisa na naman tayo. Pinalawak na natin yan, 18 to 30 years old, mahigit siguro aabot na ng 3,000 na young farmers ang bumalik sa bukid dahil dyan. Tulungan pa rin natin yung startup nila, dagdagan pa natin para mag-upscale. Kasi yung iba sa kanila nag-e-export na ng kape, nag-e-export ng vanilla, kung ano-ano na ang in-export nila. At mukhang masaya rin magkaroon ng intercollegiate, yung laban-laban yung agricultural colleges para masaya. Competition, school-based, kasi by team. At business development assistance. Kasi kung minsan, kinakailangan ng mentoring yung mga malalaking korporasyon, yung mga San Miguel, yung mga Robinson, lahat ng nasa food business, sana mag-mentor din sila sa ating kabataan. Okay, Mean? Related question? Okay. Ma'am, clarify ko lang po. Sino-sinong farmers yung makakatanggap ng stipend? Kunyari, farmer has his own land. Pwede pa siya may stipend o dapat yung nangangamuhan lang? Well, tinitingnan pa natin na rin yan ng ating safety net, specifically for farmers. Hindi lang yung one-shot deal. Ano ba na yung 3,000? Talagang kulang na kulang yun. Ma'am,
Sorry. So, yung amount ng stipend. Na-compute ko na yan eh. May graph ako dyan. Hindi ko lang dala. Pero makipapakita ko sa inyo na kakayanin yan sa loob ng ating social protection programs. Ang laki na kasi eh. Lumobo na sa 206 ayon sa ating Pangulo. Ayon sa Secretary of Finance, higit pa sa 560 billion. Kaya para sa akin, ano ba naman i-convert yung iba doon sa isang sistema, isang makatarungan at naaasahang sahod. Kahit hindi sahod na buong minimum wage, kundi yung sustento, subsidy para lang manatili sa mga farm. Nakita natin this thing works, this setup works in Japan, in the US, and rather than one dole out, I think it's much more preferable that we give a very small base stipend to at least allow them to remain in farming. How much are we looking at, ma'am, per farm? Per farmer, I month. didn't bring today the computation, but I'm happy to share it with you. Alvin, baka nandyan si Nico. May breakdown tayo niyan eh. Okay, Mav. Papakita ko sa Pacific, di ba? Yan yung mga Region 5, Region 8, talagang tagilid ng mga kabuhayan yan. So ma'am, dapat mag-register sila. Well, right now we have that RSBA, right? With the DA, with the Department of Agriculture, namimigay sila. Pero alam natin na kung minsan, one-shot deal lang talaga. Wag na nating i-one shot para klaro na. Parang 4-piece. Di ba yung 4-piece, kahit papano, maayos siya. Kasi yung listahan, andyan, maliwanag. Hindi yung ganito na lagi lang sinasabi, ako, nung nagdeklara ako, nalalabanan si Mayor, tinanggal lahat ng AX ko. Di ba? Narinig natin yun sa hearing ng DSWD. Isipin nyo, pati yung VP natin, dumadaing lahat ng hinihingi niyang financial assistance. Hindi naman binibigyan. Kaya't alam natin, nangyayari ito hindi lamang sa barangay, hindi lamang sa lokal, kundi sa national, sa mga senador na umaangal, pati na nga yung VP. Anong assurance na hindi mangyayari dyan sa implementation ng panukalang batas niyo, ma'am? Well, tignan natin. Pero mas maigi to kasi hindi yung madalian, huy, may pera, dali, bigyan natin. Hindi ganon. Talagang may assessment na maayos, tapos susweldohan yan, kahit bahagya lang, kahit konting-konti, at least may cushion. Kumbaga, may maaasahan. Mav. Ma'am, anong agency po tinitingnan nyo na magandang mag-implement? Parang DA ang sinulat ko. DA at saka, syempre, yung DAR. Importante yung DAR kasi pwede nilang ikumpune yung agrarian reform beneficiaries. Importante yun eh. Kasi kaya nga ako tatakbo muli dahil bitin eh. Kailangan matapos bigyan ng titulo, bigyan ng tulong at kaalaman. Dahil tinitignan ko, ang laki-laki pala ng ginagastos natin sa ayuda. Ayoko, sa totoo lang, ayoko yung nakikitang pumipila yung mga tao, tapos nanlilimos halos, barya-barya ang binibigay. Ano ba naman, ayusin na natin yan, parang 4-piece. Maganda naman yung experience natin na kahit papano, nag-improve yung kalusugan dahil sa requirement ng bakuna, nag-improve yung nagtatapos sa elementary at saka high school. Di subukan natin isang sistema na maayos katulad nito. Hindi lang ayuda, kundi sahod. Paano ibibigay yung sahod, ma'am? Well, buwanan. Exactly like sahod. Kasi wala naman silang opisina. Saan sila pupunta para kuhanin? Kaya yung nga, sahod? ayan mga mechanics na gagawin na natin. Kung nabibigay yung ayuda na ratsyada at hindi alam ang listahan, ito pa kaya na may maayos na listahan, talagang verify, kinonfirm. Palagay ko, kayang-kaya to. So pinag-uusapan natin baka yung land bank at hindi ko alam kung makakapag kausap sila ng iba pang mga payment portals at payment agencies. Pagkat ang problema na naman dyan, pag ATM, payment portal, mga land bank, dapat walang awas. Yun ang problema. Kasi kahit 50 pesos, malaking bagay na yan eh. Na-mention nyo, ma'am, kanina yung tungkol sa reklamo ng Office of the Vice President, yung parang hindi ibinibigay yung mga nire-refer for ayuda. So, satisfied ba kayo doon sa naging explanation ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na wala daw ho silang tinatanggihan?
Well, ang tinanong ko kung ano na yung update tungkol sa kanilang internal investigation sa DSWD hinggil sa reklamong yan. Ang sabi naman niya, nagkaroon daw sila ng exchange ng mga text at may pinapakita siyang mga screenshot at ano ba yun? Kasi tinatanong kung bakit siya may alleged duplication of certain social project. Eh sabi niya kasi marami naman dumadaing sa opisina niya. Wala naman siyang mga puntang iba, kundi magbigay na rin mula sa opisina niya. So may commitment. Alam naman natin, miski sa Senado, ang dami rin nakapila rito for medical assistance, kung ano-anong assistance. Hindi mo talaga maiwasan. Mahirap ang panahon eh. Okay, JC. Ma'am, good morning po. Related lang po dyan sa ayuda po. Sumagot po yung Office of the Vice President po regarding po dyan. Ang sabi, ganon. Misleading daw po at hindi daw po totoo yung sinabi ni Gatchalian. And then ready daw po sila maglabas ng umanom ng dokumento para patunayan daw po sila maglabas ng umanom ng dokumento para patunayan daw po yung sa... Mabuti yan para magkaklaruhan. Kasi hindi naman ang VP lamang nagrereklamo. Nakita naman natin noon, nung Lunes, si Congressman Olaso umiiyak na sa inis Galit na. At saka ako, marami akong natuklasan sa Surigao del Norte, nangyari yan sa North Cotabato. Tapos yung iba't iba pang project na biglang nakakansela, na wala naman notice, wala namang pinagsabi na i-confirm pa daw yung listahan. Marami talagang reklamo. So, Aminin natin. Tapos yung kababalaghan pa na ayun nga, yung Bulacan, Pampanga, halos malunod yung tinatawag natin, yung Rizal, nung ikalawang bagyo. Abay, ilang beses na binagsakan ng bagyo, wala namang ayuda, puros food pack, dinadaing ng mga tao. Ano ba, sana yung cash? Kasi kailangan namin mag-ayos ng bahay. Samantalang may ibang probinsya, alam naman natin, at narinig na bilyon-bilyon ng pinapakawalan. Wala naman ni isang disaster doon. Nagtataka pati yung mga tao roon kung bakit bigla silang binibigyan ng tigti 10,000. Nalabis-labis kung tutuusin sa pangkaraniwang 3,000 na ayuda. Ma'am, ang sabi ni Secretary Rex, wala daw silang tinatanggihan na assistance, yung hiling ng OVP. Pero sabi naman ng OVP, misleading daw. Ano yung nakikita niyong parang lapses I dito, think ang ma'am? mahalaga rito, abangan natin yung report ni Secretary Rex at saka itabi natin doon sa iba't iba pang reklamo at tsaka natin maintindihan. So sa tingin niyo ba, nakita niyo na parang napopolitika talaga yung... Pero para sa akin, totoo naman na talagang biglaan. Kaya nga, ang proposal ko, katulad ng 4Ps, gumawa na tayo ng listahan talaga ng mga nangangailangan. Maliban sa agriculture, pwede siguro tignan yung mga hard-hit industries, katulad ng mga TODA. Ang lupit, di ba? Nga lockdown, talagang hirap. So hard hit yan. Hard hit rin ang market vendor. At wala naman silang paninda na mura-mura. They cannot pass on the entire increase and inflationary cost to their customers. Otherwise, no one would buy. So, may mga hard hit sectors talaga na maaari talaga nating tulungan pa rin. Ma'am, kung totoo yung reklamo ni BP Sara, sa tingin niyo naman, walang kinalaman yung Malacanang. Hindi naman ganun si PBBM na Hindi kung ko alam. kalaban sa politika. Wala ko alam kasi very speculative yung tanong. Kailangan makita natin kung anong linalaman ng kanilang investigasyon. May report daw sila. At ganun din yung report rin ng ating OVP. So ma'am, yung proposed budget ng DSWD, you will make sure na walang may insert kagaya ng AKAP this year? Nagda-draft nga ako ng love letter ngayon tungkol sa proseso ng BICAM. Kasi masyado kong pinersonal yung mga pinuslit dyan sa BICAM. Kung bakit naman yung subcommittee talaga na hawak ko, yung subcommittee ay
talagang nasingitan ng kung ano-ano noong 2024. Mas parang feeling ko, ako talagang pinersonal eh. Kasi kung bakit naman yung COMELEC, biglang nagkaroon ng 12 billion. 12 billion para sa PI, sa People's Initiative. Sabi ko, ba't ganun? Samantalang yung sangkatutak na request ng COMELEC, tungkol sa opisina nila, tapos yung mga sahod ng mga tauhan nila na hanggang ngayon hindi pa nare-regularize, yun yung mga request, at saka yung iba't ibang opisina na parang nakikitira lang sila sa pulpot doon ng 26 billion, samantala yung hinihingi talaga yung DSWD. Ayun nga, yung kanilang walang kamatayang JO, puro job order nga, wala nga permanente sa kanilang mga tauhan, kawawa naman. Tapos wala silang sasakyan, nakikisakay sila sa public transport sa kung saan-saan, hawakan cash. So, nagtaka talaga ako saan galing yung akap. Nung tinanong ko sa DSWD, hindi rin nila alam. At sabi nila, hindi na nga namin alam. Basta sumulpot na lang yan. At ngayon, gagawan namin ng paraan kung paano ibibigay yan. Bakit ganon? Walang ganon, di ba? Wala naman tayo naririnig na gayon. Nagulat lang tayo. Hindi natin pinagkakaitan ang tulong o ayuda sa sino man. Pero isaayos natin para makatarungan at yung tunay na nangangailangan ang siyang mabibigyan. Hindi yung kung sino-sino na lamang na may palakasan pa raw. Ma'am, ano yung love letter na sabi mo? And then, nagla-love letter ako sa BICAM kasi nga, ayoko na maulit. So, sinasabi ko nga, kung maari, yung proseso ng BICAM, baguhin natin. Medyo gandahan naman natin ng konti. Transparency and accountability naman ng konti. Unang-una, maaga pa sana, mag-usap-usap na yung mga subcommittee heads ng House at ng Senado. Wala tayong gulatan, ano? Mas maaga, dapat mag-usap na tayo kung talagang kailangan. Ano ba naman, nakakaintindihan naman. Ako, ang tagal ko sa house kaya. Ako yung overstaying sa house. Sa 12 years ako sa house. Pinakamatagal yata ako dun eh. Naintindihan ko maigi ang mga local and district concerns. So, papayag naman tayo dyan, magkaintindihan. So, walang gulatan. Ikalawa, maliban pa sa yung mga vice chair, magtipon-tipon at alamin kung ano talaga yung mga pagbabago na i-finalize. I think the other thing is, kung maari, yung LBRMO, yung ating finance committee dito, timbrehin rin sa amin kung ano paano naman yung ganon. Dapat konting pakikisama, nadadaan naman yan sa pakikiusapan. So, ma'am, na-communicate niyo na yan kay SP Escudero. Hindi, wala pa yung love letter ko binubuo ko pa So, yung love letter mo addressed to Alam mo naman, legalista yun. Kailangan very legal ang dating and then, love letter din kay Senator Grace po bilang chairman ng Committee on Finance. Okay, Oo SP nga. lang po. Hindi, binubuo ko pa. Oo, yes, sa dalawa. Siyempre, dapat igalang yung dalawa. Sila yung mga bossing namin sa larangan ng budget. At kailangan natin ng pagbabago sa BICAM procedure. Okay, Robert Manot. Ma'am, dugtong lang dun sa BICAM na binabanggit ninyo. May proposal na para mas maging transparent, buksan sa public yung sinasagawang BICAM, i-live stream yung the whole process hanggang sa matapos. Your opinion on that, ma'am? Well, alam ko marami sa aking kasamahan ayaw niyan. Ako, para sa akin, bakit hindi? Total, yung mga subcommittee hearings, naka-live stream, ganun din yung plenaryo. Ano ba naman, tuloy-tuloy na hanggang sa BICAM. Sa akin, walang problema. Okay lang yon. Pero alam ko, maraming nag-o-object at sabi niya, unang awang pay. Wala pa. Yeah. Pag meron naman. Pag meron, sige. Pero sinabi ko na, more or less ganon na yung procedure. Let's try to be expeditious but at the same time, it's important to be transparent. Ito. Dati, di ba, Hindi, gumawa na ako ng mga kodigo-kodigo dito. Ito yung, hindi, yung ating Yung kanina, yung mga magsasaka at saka. So, magkano magiging monthly sahod? Hindi, kasi tinitignan natin yung population of the poor nasa 17.6 million. Tapos yung farmers sa RSBA nasa 5.4. So, yun ang ating ginagamit na poverty line. Na hindi yung 26 pesos a meal or 93 pesos. Ano ba yung computation na naloka ako sa PSA? Ayun. Ito yung medyo totohanan. Ang tawag nito?
memo. Yeah. Magkano yung budget nila? Hindi, kasi ang iniisip natin, katulad ng, ang iniisip ko, ang pinopropose ko, di ba katulad ng four-piece, noong nag-umpisa ang Pantawid Pamilya, noong 2007, may maliit lang na grupo. Nag-start sa maliit, nag-pilot project. So, pwede tayo mag-pilot kung anong kakayanin, i-convert. Kasi, kung tutuusin, kahit ibigay itong pinapa-expand ko nga yung 4-piece, di ba? Para nakikita ko, halimbawa, yung ating mga bedridden seniors. Huwag na natin bigyan ng kondisyon yun. Dahil biblical poor yan. Alagaan na lang natin. Ganon din yung mga seriously challenged na PWD na hindi na talaga makapagtrabaho. Talagang kinakailangan unconditional na cash transfer na yan. Okay, may follow-up ka tungkol dun sa BICAM? Bakit ina-expect niyo po ba na magiging election budget tong 2025 budget? Wala, pinangungunahan ko na kasi sabi ko nga masyadong personal yung nangyari sa akin. Nung nakaraang taon talagang minasama ko ng todo-todo. Kaya ayaw niyo na maulit yun, ma'am. Ayoko nang maulit. Lungkot-lungkot ko dun sa nangyari. Anyway, other issue, ma'am. Alam ko malapit ho kayo kay Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo dahil kayong sabay-sabay nung pumasok dito sa Senate. Any comment on the serious allegations doon sa House Quad Committee against Senator Bato, Senator Bongo, and former President Rodrigo Duterte? Sa totoo lang, hindi natin mapagkakaila na napakahalaga ng mga ibinunyag sa Quadcom. So there's very valuable testimony there. And even if aspersions have been cast on the credibility of a former detainee holding said, dapat natin balikan ano talaga ang pakay ng legislative investigation. Dapat in aid of legislation. Hinahanap ko kung ano ang batas na papaltan, babaguhin, dadagdag para rito. So, yun lang ang iniisip ko. Yung tungkol naman kay Senator Bato at pinopose nga, nandun ako nung DSWD, di ba? Nandun kayo sa labas, pagkatapos. Narinig ko na nag-propose nga na magkaroon ng Senate investigation. Kinakabahan ako na masabihan na self-serving. Tapos mag-uumpugan lang kami ng ulo ng Congress. Ang akin kasi, maliwanag dapat na yung yung hatian ng trabaho ng tatlong sangay ng ating pamahalaan. Ang maganda siguro, palibasa marami na tayong nasakop ng mga katibayan, dali na natin sa korte kapag sapat na. Let's bring it to court so that hindi masabihan that it is partisan or self-serve. Perhaps also it's time that the DOJ be ordered to file charges as necessary. Ngayon, yung papel namin as legislators, ang nakikita ko unang-una, balikan yung PNP modernization, maliwanag na mga pulis ang tinutukoy. Kung mga pulis ang tinutukoy, ang nalalaman ko, merong NAPOLCOM, merong ombudsman, may korte na pwede silang patawan ng kaso. Ang pinakamahalaga dyan siguro yung IAS, yung IAS na sinasabi. Kasi matagal nang maraming nagsasabi na yung IAS na yan, wala naman daw visa, wala naman daw pangil kasi sumasailalim pa rin sa Chief PNP. Dapat autonomous na yan. So I think these are considered to be Object Class 19, which means that COA merely has visitorial powers and not the full-on audit that we're familiar with. Kailangan ba yun? Ikatlo, pasok ba sa definisyon ng OMOE? Yung incentives, rewards. For information, alam ko, pasok yan. Kami nga noon, meron akong anti-private army campaign nung gobernador ako. Nakasulat talaga. Naka-line item talaga. Eto, premyo sa magbibigay ng impormasyon. Talagang nakalinya yun sa budget namin na maliwanag para walang sikreto, walang napapabulaanan at klaro. So,
eto, yun lang naiisip ko kasi maliwanag sa akin ang papel ko eh. 'Di ba? Mambabatas tayo eh. Hindi naman ako maghuhusga. So ma'am, before Mayan, sabi niyo nga baka maging self-serving. So may Hindi, yun ang akusasyon, ano? Di ko naman sinasabi na yun ang mangyayari. Kaya lang, sinuntagal-tagal na nito, ang bagal-bagal. Yun na nga yung dinadaing natin eh. Na sana kung may mga pulis, may mga general, may mga opisyal na talagang nagsala, abay, parusahan na yan para hindi na tayo ipasukin ng mga ICC na yan at kung sino-sino pa. Eh di mas maigi sana kung mas mabilis yung hustisya sa atin, eh di hindi na nakialam yung kung sino-sino. Ang bagal kasi, yan ang problema. So, huwag na natin pabagalin, diretso na natin sa korte at magsumigasig sila. Yung DOJ, pursue all these cases, file them as quickly as possible, and make certain that we have swift justice finally. So ma'am, sabi niyo nga, may mga ilang program na talagang may reward system, pero acceptable ba na magkaroon ng reward? Ayun naman, ibang level naman yon. Yung pag nakapatay ng drug suspect, yun hindi na acceptable yun, ma'am. Di ba? Syempre naman, Against. ibang usapan naman yun. Yung mga witness protection program, yung rewards for information and informants, with all of these things are well recognized. But clearly, murder's not one of them. Ano na nakikita niyo, ma'am, dun sa direction ng Quadcom committee hearing? Hindi na ba malinaw yung direction na talagang Hindi, illegal ang legislation? maganda naman yung Quadcom hearings, nakita natin, ang dami nilang nailabas na mga ebidensya. So, palagay ko, ang tanong ko na lang at this point, bilang mambabatas, sila at kami, ano ang next step? What is the legislation that we have in mind? I had certain suggestions, yun nga, the PNP modernization. Are we intent on limiting the alleged sources of these funds? Ma'am, so you see no need para dalhin pa sa Senado yung investigasyon ng EJK sa war on drugs? Kasi sabi ni Senator Bato, for checks and balances daw kasi parang isang side lang yung lumalabas sa Quadcom. Sa palagay ko, okay naman, syempre, karapatan ni Senator Bato, ni Senator Goy, pagtanggol ang sarili nila. Ako, nagmamadali na lang, siguro. Tama naman sila, it's their call. First of all, Senator Bato is the chairman. And certainly, Senator Jinggoy can probably help him. So, syempre, nasa judgment and discretion nila yan. Ako naman, ang akin lamang, ang hinahabol ko, talagang swift justice. Kasi masyado nang matagal itong mga kasong to. Sabi niyo po, ma'am, kanina, a great deal of evidence has already come forward from the Quad Committee. Oo so, naman. you can say, are you saying, pwede nang dalhin sa korte right now? Palagay ko, DOJ is competent at this point to make a case with the help of CIDG, with the help of the NBI. Perhaps prosecution is in order. Ang tagal na eh. So ma'am, At alam naman natin na President Duterte. So, mukhang yung pinopropose na hearing ni Senator Bato para masagot nila dahil ayaw naman nilang humarap doon sa House Quad Committee. So, magandang venue ba talaga yung Senate hearing para dito nila sagutin lahat yung allegations against them? O sa tingin nyo, sa judiciary na? I'm not in the business of passing judgment on the work of my colleagues, but I'm very, very protective also of the institutions involved. Yung trabaho ng Senado, trabaho ng Senate, iba yung trabaho namin sa korte. At sa palagay ko, maaari nang dalhin sa korte to para matapos na. We can put it behind us. All those who need to be punished should be punished as quickly as possible. And we have to come to an end of this blame-saying and finger-pointing. Any related question? Okay, about politics na sir. Ma'am, paano mo i-handle ang iyong campaign considering na nag-decide ka nga na huwag sumama doon sa alyansa ng bagong Pilipinas? Hindi ko pa alam. The short answer is, it's going to be a work in progress at eto nga, sa ngayon, ang alam ko, umaasa po ako sa lokal at hindi naman ako nawalan ng partida. NP pa rin ako. Hindi naman ako nag-resign sa pagiging national. Maria. Si Pia. Oo, ako, si Camille at si Pia. Pero
Pero yung dalawa, talagang kasama sila doon sa administration na slate. Yes, yun ang pagkaintindi ko. Pero open ka, ma'am, na minsan sumama sa kampanya ng alyansa. Alam mo, depende sa lokal. Minsan naiilang ako, mas mahirap talaga yung sa lokal. Kasi 5 yung partido sa alyansang yan. Tapos may 3 yata doon sa iba pang mga alyansa. Ang problema sa lokal, mismo sa isang alyansa, nag-aaway-away, di ba? Linagyan ng kalaban ng isang partido within the alliance, ha? So, nag-aaway-away pa rin. Lahat naman yan, kaibigan natin. Talagang parating problema para sa isang tumatakbo for a national position na wag maipit sa lokal. Ito mas malala kasi nga supposed to be alyansa pero laban-laban din. So, hindi maiwasan, ma'am, kasi nga, Para sa akin mas mahalaga yun na talagang hindi ka ni Mayor Along malapitan na sadyang NP. Orange na orange nga yung buong auditorium kaya nagpalit din ako. pero ma'am, highly magdidepend ka ba sa social media o yung traditional pa rin na... Alam mo, pinag-uusapan nga namin yan kung ano ang klase ng kampanya. Kasi napansin ko, sa maraming lugar, ang ating kabataan tinatamad ng sumali sa mga rally, kahit pa binibigyan ng sasakyan, kahit pang talagang may pagkain at komportable, mas hilig pa nila manood na lang ng social media. Siguro dahil dito, marami ring artistang tumakbo. Ayan, di natin maiwasan. Takbo ng takbo, yan ang ating batas Lahat pwedeng tumakbo. Ma'am, may patanong. Pero may karapatan rin naman tayo sa mga gusto natin, sa hindi natin gusto, na tumakbo rin, papalayo. Effective ba, ma'am, yung mga ginagawa niyo? Di ba nakita ko sumasayaw kayo with some mga taga-showbiz? Wala, kalokohan lang, walang magawa. Pan-relax sa Senate media. Ganon. Anyway, ma'am, kay Nim Farabilo, bilang chair daw ng Electoral Reforms Committee, magpapatawag daw ba kayo ng public hearing tungkol sa issue sa Miro? So mukhang yung 2 local partners at saka yung Miro managed to produce 20 billion, which is over and above the contract price of 17.88 billion. I understand that the COMELEC deems this sufficient and in fact in excess of the actual contract price. 10% higher is the credit line. So the individual companies are under contract as a joint venture and solidarily liable. So kahit mawala yung joint venture dahil isang partido ay lumabas, the COMELEC can continue to enforce the contract against any and all of the companies forming the joint venture. This is my understanding. I haven't spoken to any of them personally, but this is what I gathered from the latest news as well as the resolution of COMELEC. So right now, wala kayong nakikita na pangangailangan na magsagawa ng... Mukhang tuloy-tuloy naman sila at may kakayahan naman. May credit line nga ng 20 billion, lampas-lampas nung kinakailangan para sa kontrata. So, sa palagay ko, hindi tayo magkaka-issue dyan. Anyway, ma'am, yung grupo ho ni na dating ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, Yes. lumapit ho sila sa High Tribunal at doon sa kanilang i-final, sinasabi nila na si Finance Secretary Ralph Recto has committed technical... Akin, ang saligang batas, linilimitahan yung kapangyarihan na yan sa presidente, sa SP, sa speaker, sa chief justice, and the heads of the constitutional commissions. Pwede sila mag-augment ng any item in the GAA for the respective offices from savings. Pero wala naman dun sa listahan na yung PhilHealth. Ikalawa, dun sa special provision of the unprogrammed appropriations, ang sabi, pwedeng i-avail kapag may fund balance or remainder resulting from the reduction of reserve funds, taking into account the disbursement of reserve funds, taking into account the disbursements of prior years. Ibig sabihin, ang dami-dami pang utang, ang dami-dami pang nangangailangan, ang dami pang nakapila sa PhilHealth. Paano masasabi na may savings or reserve funds or excess or kung ano-ano pang extra funds? Wala namang excess doon. Ikatlo,
ang liwa-liwanag para sa akin doon sa Universal Healthcare Law. The excess of the PhilHealth reserve funds will be used only, eto na, for the program's benefits, to increase the benefits and to decrease the amount of the members' contributions. So hindi pwede siyang galawin. Kapag napasok na yan sa PhilHealth, kahit ang gobyerno pa ang nagbayad para sa unemployed at iba pang nangangailangan, pag napasok yung pera sa PhilHealth, parang SSS, parang GSIS, ang may-ari na lamang ng pondo niyan ay yung miyembro, period. Kaya, magagamit na lamang yan para ng isip. Pero yan ang pwede nilang gawin sa perang yan, sa 90 billion na yan. Hindi nila pwedeng lipat-lipatin yan. So clearly may violations, ma'am. Palagay ko, may problema talaga. Para sa akin, sa pagkaintindi ko, to my limited knowledge, clearly, Justice Carpio and the rest who have filed cases probably have studied the matter in greater detail. But on its face, from what I know, it's apparent to me that this is a wrongful transfer. Isa ho sa mga prayer nila, ideklarang unconstitutional yung provision sa 2024 General Appropriations Act na nag-authorize nung transfer. Sino ba nagpalagay nung provision na yun? Yes, isa pang malaking tanong yan, yung special provision on unprogrammed. Kasi naging isang, ano ba tawag dyan, parang naging alamat na yung unprogrammed sa ating sa GAA natin. Di natin maintindihan kung paano binagsak, pati yung mga foreign assisted projects, ginawang zero. At lahat ng pera, yung counterpart natin, linagay sa unprogrammed. Hindi naman yata pwede yan. Yung Universal Healthcare Act is very clear. No portion of the reserve fund or income, duda ako. So kung violation ng UHC law, may mananagot from PhilHealth and pwede pong maibalik, ma'am, kaya yan, yung na-transfer na funds. Yun ang malaking problema yan kasi hindi po pwede yan at siguro tama nga yung special provision na yan, balikan din natin yung sa unprogrammed. Kasi ang alam ko, hindi naman pwedeng ibagsak ang mahahalagang flagship project diyan na lamang ala chamba sa ating unprogrammed. Lumobo yung ating unprogrammed, nakakagulat nga Ma'am, may patanong pa lang din dito si Nympha. Magiging issue daw kaya pagdating sa BICAM yung OVP budget? Ipapabalik niya ba yung kinaltas ng House sa OVP budget? Wala, hindi pa napapag-usapan ng mga senador. We're in recess now. Maraming nagbiyahe, wala rito. Hindi pa kami nagkakaukus tungkol dyan. Pero sana, sa lalong madaling panahon, isipan namin kung anong gagawin dyan. Obviously, it's very, very controversial. On a more personal note, ayoko kasi yung kinukuyog o binubuli. Naranasan ng aking pamilya ng 36 na taon yung mamaltratong ganyan. At ayoko na gagawin sa iba. Kasi napakahirap nun, hindi siya makatarungan, hindi siya tama, at hindi siya makatao. So, palibhasa ba, wala ka na sa poder, hindi ka na nasa posisyon, wala ka na sa itaas, talaga naman iduduro ng todo-todo. Ako, ayoko ng ganyan. Yung tama lang. Kung mali, sitahin natin. Kung tama, tama. Pero yung kuyog at yung pambubuli, hindi okay yun. So, ma'am, how's your relationship with VP Sara right now? Well, VP Sara, as we all know, is taking a very low profile. Umiiwas muna at nananahimik, nag-iisip-isip, nagmumuni-muni, at mabuti naman. Siyempre. Kasi di ba recently nasabi ni Presidente Marcos na parang Alam mo, lagi namin tapos magpupugonero ka pa doon sa isa para lumubha ng lumabha at lumiyab ng lumiyab yung away nila. Pambira naman. Di ko gawain yun. Hayaan mo na sila. Kayang-kaya nilang sagutin yan. Si BP pa. Laging handa yan sa anumang laban sa sabak nun. RG, do you have any question? And mabalikan ko lang yung sa ICC, di ba ang stand ng Malacanang, hindi nila isasubmit sa ICC kung ano man yung mga nagagather ng Quadcom Committee na mga evidence. Pero ang sabi ni Senator Bato de la Rosa,
kontrolado ba ng Malacanang yung si House Speaker o kaya yung Quadcom Committee? So, Dapat kontrolado, sa totoo lang. Pero, ako, litong-lito na sa ating posisyon hinggil sa ICC. Kasi nagbago-bago na eh. Nakailang beses na tayo. Maliwanag ang Pangulo. Kailanman hindi tayo babalik dyan at hindi tayo sasailalim dyan kasi may soberanya tayo, igalang nila. O yun, maliwanag ang Pangulo. Pero minsan, yung DOJ, iba yung sagot. Sabi nila, magko-cooperate daw sa investigasyon. Sabi nung iba, papapasukin daw at papa-interview yung mga testigo. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Magpakatotoo ka, sister. Ano na talaga? pero dapat ba na sabihan ng presidente kung yun ang stand ng Malacanang? Ang liwanag naman ng Pangulo, konting respeto naman sa ating Pangulo at sumunod naman sila. Okay, Mean. Yes, I actually hear that for the first time now. Hindi pa napapag-usapan and I'll need to understand exactly how that will work. Pero ma'am, yung plano ni Senator De La Rosa na moto proprio, allowed pa ba siya? Di ba nagkaroon na ng agreement sa plenary na tanging Blue Ribbon Committee ang pwedeng mag-moto proprio Yun ang investigation? nakatanda sa ating mga rules. Pero kung mag-file ng resolution ang isa sa kanila, syempre, talagang pwede naman yun. Hindi siya motu proprio, pero sila na rin ang nag-umpisa. Ay, yung Committee of the Whole, I'm sorry, I can't enlighten you because it's the first time I hear of it. And as we're in recess, we really haven't discussed it in caucus or even informally. But will you be participating or wala ka? I have no idea. I think that's entirely speculative. I have to figure out if it's actually going to happen and how it will be conducted, if at all. Thank you, ma'am. Okay. On that note, any other na gusto niyo pa idagdag, ma'am? Wala na? Ano pa ba? Ilan na bang senador ang tatakbo? Yung natira. Napakarami po. Oo. Nakakatuwa. Ilan yung natira? 184 na ng balota. Pero ma'am, sa tingin niyo, naaabuso na itong party list system? Re-electionist ako, hindi nyo dapat tanongin tungkol dyan. Hindi, having said that, I've actually conducted several hearings on the party list. And if I'm not mistaken, we had a committee report during the 18th Congress na kinakailangan isaayos at gawing mas masusing ang mga party list registration. Palagay ko ginagawa na rin ng COMELEC kasi marami naman silang tinanggal na mga party list na nagrehistro pero hindi nila hinayaan, hindi nila pinayagan. Ang COMELEC mismo ang nagtanggal ng kung paano magagawa na yung intent niya sa ating saligang batas na yung unrepresented marginal sectors ang siyang papasok sa party list quota. Si party list sino ba nominee yung nagtitinda niya ng pares-pares? Si Diwata. Si Diwata Pares. Ba yan? Okay, no more? Okay, on Diwata that Torres. note, thank you so much, Senator Amy Marcos. Yes, maraming salamat. Nakaraos. Okay naman yung tiyan mo. Hindi ako nag-CR.